Big Boss, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng karanasan ko. Pero bago ang lahat, binabati kita ng magandang araw at sa lahat ng tagapakinig mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Roy. Isa akong estudyante sa kolehiyo. At sabi nga nila, cute daw talaga ako. Medyo malambot lang daw. Oo, aaminin ko. Medyo malambot talaga ako. Pero di naman ako lantad. At kahit pinagdududahan ako, hindi ako umaamin na kakaiba talaga ako. Nakakatakot kasi na mahusgahan ng ibang tao na nakapaligid sa'yo. Kaya hanggat maaari, itinatago ko ang sikreto ko. Kaya hanggang kaya ko, itatago ko ang tunay na anyo ko kahit mahirap. Dahil natatakot ako sa pwedeng sabihin ng mga taong di kayang unawain ang nararamdaman ko. Isang araw sa eskwelahan, may project kami na kailangang gawin. Agriculture student kasi ako at ako nataasan na magdala ng lagari. Humiram pa ako ng lagari sa tito ko na agad namang pinahiram sa akin at huwag ko daw iiwanan kung saan. Ingatan ko daw. Kaya eto, lagi talaga ako nakabantay sa lagari ni tito habang gumagawa kami ng project. Baka kasi mawala. At dahil hindi kayang tapusin ng isang araw yung project namin, iniwan ko muna ang lagari ni tito sa boarding house ng classmate ko. Gagamitin pa din kasi namin kaya hindi ko muna isasauli. At alam ko namang di mawawala sa boarding house ng classmate ko ang lagari ni tito. Halos 3 araw din ang inabot bago matapos ang project na ginagawa namin. At ang lagari ni tito, inihabilin ko muna ulit sa bahay ng classmate ko. Kasi pupunta pa ako sa mall. Ayaw ko naman na may lagari akong dala kapag nasa mall na ako. Kaya inihabilin ko muna. Kaya naman, pagkatapos kong magpunta sa mall, tinawagan ko ang classmate ko para kunin ang lagari ni tito. Kaya lang wala pa siya sa boarding house. Nasa galaan pa. Pero may tao naman daw kaya kumatok na lang daw ako. At sabihin ko na lang na kukunin ko ang lagari. Kaya ayun, nagtungo ako sa boarding house niya. Dapit hapon na nga kaya nagmamadali na ako. At kagaya ng sinabi ng classmate ko, kumatok lang daw ako. Kaya eto, ginawa ko na. Nakailang katok din talaga ako bago tuluyang bumukas ang pintuan. At mula sa loob, nakita ko ang isang lalaki na bagong ligo. Kaya siguro matagal bago nabuksan ng pinto. Oh, pre. Wala yung classmate mo dito. May kailangan ka ba? May kukunin lang sana ako yung lagari. Yung lagari. Teka nga. Saan ko ba nakita yon? Pasok ka muna at hahanapin ko. Kaya ito, pumasok ako sa loob. Tapos, nagtataka lang ako kung bakit nag-lock siya ng pinto. O sa bagay, nagbibihis kasi siya. Nakatapis lang ng tuwalya. At eto, pinagmamasdan ko lang siya. Pre, saglit lang magbibihis lang ako. Wika niya sa akin. Kaya ngumiti lang ako. Kumuha siya ng brief niya tapos nagulat talaga ako nang magtanggal siya bigla ng towel habang nakatingin sa akin. Umiwas na lang talaga ako ng tingin kasi nahiya ako. Kaya lang lumapit pa talaga siya sa akin
at tumayo sa harapan ko. Nakaupo kasi ako sa kama ng classmate ko sa mga sandaling yun. Alam kong gusto mo. Huwag ka na mahiya. Gusto ko din naman. At walang makakaalam. Tayo lang. Matapos niyang sabihin yan, kinuha niya ang kamay ko tapos ito. Pinahawakan niya sa akin ang isang malaking tubo. Linisin mo. Barado na eh. Wika pa niya. Kaya lang tinanggal ko ang pagkakahawa ko kasi ayoko talaga. Baala ka. Kapag di mo nilinis yung tubo, hindi ko ibibigay ang lagari mo. Dahil sa sinabi niya sa akin, parang natakot ako. Baka kasi hanapin ni Tito yung lagari. Baka mapagalitan ako. Kaya naman kahit labag sa kalooban ko, naging tubero ako bigla sa boarding house ng classmate ko. Nilinis kong mabuti ang baradong tubo at sa totoo lang, napilitan lang ako na gawin ang bagay na yun. At nang matapos akong maglinis ng baradong tubo, sumakit talaga ang panga ko. Buti na lang talaga tapos na. Kasi dumating bigla yung classmate ko na kumakatok sa pintuan. Agad kong inayos ang sarili ko. At yung kasama ko sa loob, nagbihis ka agad. At nang buksan niya ang pinto, kinabahan ako kaya eto, nagpaalam na ako kaagad sa classmate ko. Dahil sa sobrang kaba, nakalimutan kong kunin ang lagari ni Tito. Nawala bigla sa isip ko. Kasi naman, natakot ako sa classmate ko. Kaya hanggang ngayon, di ko pa nakukuha ang lagari ni Tito. Natakot na akong bumalik sa boarding house ng classmate ko. Bumili na nga lang ako ng bagong lagari. Mura lang pala yun. At nakakainis pa. Sabi ni classmate, inom daw kami sa boarding house niya. Nag-aaya daw yung boardmate niya eh. Kasi masarap daw akong kakwentuhan. Sira ulo yun ah. Hindi naman kwentuhan ang ginawa namin. Kung pwede lang talagang manakit. Pero sa ngayon, balita ko, di na sila magkasama sa inuupahan. Humiwalay na yung classmate ko. At yung lagari ni Tito, nawala na. Grabe yung karanasan ko na yun, Big Boss. Anong masasabi mo? Hanggang dito na lang ang kwento ko. At kung makikita ko man ulit ang gago na yun, susuntukin ko talaga siya. Kaya huwag siya magpapakita sa akin. Paalam po. Salamat sa pakikinig.